Bridget's POV. Bridget, what's this? Anong ginagawa niyo dito? Natigil ako sa paghakbang nang marinig ko ang boses ni Kuya Clifford. Naiinis ko siyang hinarap. Ito ba yung parting tinutukoy mo, kuya? Dapat pala hindi ko na pinayagan si Hercules na dumalo eh. Naiinis kong sagot sa kanya. Natameme naman to at halata sa mukha niya ang guilt habang di makatingin ng diretsyo sa akin. Uuwi na ako at umayos ka, kuya, ha? Kapag malaman to ni ate, malalagot ka talaga. Gigil kong bigkas at tinuloy-tuloy ko na ang paghakbang palabas. Nasulyapan ko pa nga si Nagil at Lucas na galit ding nagtatalo. Sino ba namang di magagalit kung makikita mong asawang may nakakandong na sexing babae? Kung kay Hercules katabi lang, mas matindi kay Lucas. Nakakandong talaga ang babae sa kanya na parang linta at nakalingkis. Duda talaga ako kung magkabatibang dalawang yon sa loob ng isang linggo. Sa sobrang galit ba naman ni Gail, ewan ko na lang. Kay Hercules naman ayos lang. Di pa naman nakakandong ang babae sa kanya, pero naiinis pa rin ako. Paano na lang kung di kami dumating? Paano na lang kung nalasing na siya, edi yari na. May ibang tikim na isang bagay na dapat akin lang. Sweetheart, wait. Hintayin mo ako, huwag ka namang magalit to. Nakikisama lang ko sa kanila, pero wala talaga akong balak magtagal dito. Saktong pagkalabas ko sa presidential suite kung saan ginaganap ang bachelor's party ni Kuya Clifford, narinig kong nagsalita si Daniel. Naiinis ko pa rin siyang hinarap. Nakikisama? Paano kung di ako dumating? Baka mamaya may sakit pang babaeng ka-table mo eh. Maiyari pa ako. Nakalabi kong sagot sa kanya. Imbes mabahala sa sinabi ko, napansin ko pa ang pigil na pagiti niya. Mabilis niyang tinuwid ang pagitan naming dalawa at hinawakan ako sa kamay. Hindi mangyayari yon. Dahil wala akong balak pumatol sa ibang babae. Ikaw lang, sapat na sa akin, sweetheart. Nakangiti niyang sagot sa akin. Pigil ko naman ang sarili kong pakita sa kanya na kinikilig ako. Baka mamaya kung ano pang isipin niya sa akin eh. Kailangan ko munang maggalit-galitan para lambingin niya ako. Malaki ang tiwala ko sa kanya at alam ko, di niya ako lulukuhin eh. Sa nakalipas ng mga taon, lalo naging maalaga si Hercules sa akin. Hindi niya ako binigo. Pinaramdam niya sa akin gaano ako kahalaga sa kanya. Kaya wala talagang dahilan para magalit ako sa kanya. Sure ka ba dyan? Malambing kong sagot sa kanya. Sa isang iglap biglang naglaho ang inis na nararamdaman ko sa kanya kani-kanina lang. Nakangiti siyang tumango sabay ng mabilisang paglapat ng labi niya sa labi ko. Di na ako nagpatumpik-tumpik pa. Dito mismo sa harap ng pinto ng presidential suite ng bar para kaming magnobyo ni Hercules na pinagsaluhan ang isang mainit na halik. Kung di siguro bumukas ang pintuan ng naturang suite, baka hindi pa kami maghihiwalay eh. Lumabas si Gail. Galit na galit ang mukhang nakasunod si Lucas. Akmang lalapitan ko sana si Gail nang pigilan ako ni Hercules. Hayaan mo sila. Hayaan mong kapatid kong magpaliwanag sa asawa niya. Marami siyang nagawang kasalanan sa akin noon. Makatikim man lang siya ng kahit konting karma. Nakangiti niyang wika sa akin. Wari bang tuwang-tuwa siyang nakikita na nagkakatampuan ng mag-asawa? Ikaw talaga. May pakarma-karma ka pang nalalaman dyan. Ang tagal na noon. Nakangiti ko ring sagot sa kanya. Matiim niya akong tinitigan hanggang sa unti-unti nagsalubong ang kilay niya. Teka lang, sino nagbigay sa'yo ng permission na magsuot ng ganyang damit? Seryosong bigkas niya. Kagad naman akong kumawala sa pagkakahawak niya, umikot-ikot sa harapan niya. Bagay ba? Nagpapakit kong sagot. What? Tinatanong mo ako kung bagay? Of course, bagay na bagay. Bigkas niya sabay ng paghubad niya sa suot niyang coat. Nagulat na lang ako nang kagad niya yung sinampay sa balikat ko. Daniel, ano ba? Kala ko ba bagay sa akin? Naiinis kong sagot sa kanya. Bagay nga, pero ayokong makita ng iba na ganyan ang suot mo. Baka mamaya magulat na lang ako eh, may manliligaw ka na. Nag-iingat lang ako, sweetheart. Walang ibang po pwedeng magkagusto sa'yo, kundi ako lang. Walang ibang po pwedeng magpantasya sa'yo, kundi ako lang. Nakangisin niyang bigkas at talagang sinuot niya pa sa akin ang coat niya. Wala na akong choice kundi hayaan na lang siya. Bahala siya. Di ko rin naman type ang suot ko ngayon eh. Di ako komportable dahil feeling ko nakahubad na ako. Let's go?
Nakangiti niyang pag-aaya sa akin, sabay hapit niya sa bewang ko gamit ang kanyang braso. Tumango ako at sabay na kaming naglakad papaalis. Mukhang di natinag ang bachelor's party ni Kuya sa pagdating namin ni Gela. Parang tuloy pa rin ang ligaya sa loob dahil sila Gail at Lucas ang lumabas kanina mula doon. Diretso kami sa kotse ni Hercules pagkalabas namin ng bar. Siya rin nag-drive ng kotse niya pa uwi kahit may kasama pala siyang driver kanina. Ang kotseng gamit ko kanina pinadrive niya sa driver niya pauwi ng mansyon habang tahimik na kasunod sa amin ang sasakyan ng 4 niyang mga bodyguards. Masasabi kong wala na akong mahihiling pa sa buhay na meron kaming dalawa ni Hercules ngayon. Napaka-responsable niyang ama sa mga anak namin at maayos ang aming buhay. Sa paglipas ng mga taon, lalo naging successful ang business niya. Lahat ng luho kaya niya ibigay sa amin ng mga anak niya. Pero isa lang hinihiling ko sa may kapal. Sana ganito kami palagi. Sana rin mapalaki namin na maayos sa mga anak namin. I love you, sweetheart. Narinig kong sambit niya habang tahimik naming tinatahak ang daan pa uwi ng mansyon. Panaka-naka rin ang paghawak nga sa kamay ko habang nakatuon ang kanyang atensyon sa kalsada. I love you too, Daniel. Salamat. Maraming salamat sa lahat ng efforts at pagmamahal na binigay mo sa akin, pati na rin sa mga anak natin. Nakangiti kong sagot sa kanya. Of course, kayo ang buhay ko. Walang mas mahalaga sa akin kundi kayo lang. Ikaw ang buhay ko, Bridget, at asahan mo. Ikaw at ikaw lang mamahalin ko habang buhay. Nakangiti niyang bigkas sa akin. Thank you. Mula noon hanggang ngayon, ikaw lang mahal ko at wala nang iba. Asahan mong mananatili ako sa tabi mo, magpakailanman. Maramdamin kong bigkas na kaagad nagpangiti kay Daniel. Nag-umpisa man ang pagkasama namin sa isang masalimuot na sitwasyon. Eto naman kami ngayon, masayang nagsasama at buo ang pamilya. Walang masihigit sa akin ngayon, kundi ang aking pamilya. Alina's POV. Wala akong balak lumabas ng room ko dahil alam kong nasa labas na naman sina Serena at Stel. Linggo ngayon at pag mga ganitong araw, walang mintis ang ginagawa nilang pagdalaw kay Lola Susan na ay nakikipaglaban sa sakit ng cancer. Ang bilis talagang lumipas ng mga taon. Naalala ko pa nga ng bata pa ako, buhay prinsesa ko sa piling ng dati kong kinikilalang ama na si Hercules Montblanc, ang nag-iisang anak ni Lola Susan. Hanggang ngayon patuloy pa rin akong hinahabol ng nakaraan. Hanggang ngayon nahihiya pa rin ako sa mga nangyari. Makasalanan ng aking ina, hindi ko kilala ang aking ama. Tanging si Lola Susan lang naging kakampi ko sa pagdaan ng mga taon. Although alam ko naman na mahal ako ni na Tita Bridget at Tito Hercules, pero hindi pa rin mawawala sa puso ko ang guilt at hiya sa kanila. Hiya na ako nag-shoulder dahil sa kagagawa ng taong mismong naglawal sa akin sa mundong to, si Mommy Rodora. Matagal na siyang patay, pero hanggang ngayon malaki pa rin ang tampo ko sa kanya. Kung di sana siya gumawa ng mga kasalanan noon, hindi sana ako ang nagsasuffer. Namatay na lang siya na hindi man lang niya nabanggit sa akin. Sino ba talaga ako? Sino ba talaga ang aking ama? Alam ko, mahina ako. Pinanganak akong may heart disease at sa tulong ni Tito Hercules, na daddy ang tawag ko sa kanya noon. Sumalalim ako sa isang surgery at naagapan ng sakit ko. Kaya lang may kapalit ng lahat. Pagkatapos ng surgery yon, sumambulat ang katotohanan na hindi niya ako anak. Na anak pala ako ni Mommy Rodora sa ibang lalaki. Sobrang hiyang-hiya ako noon. Mas naging worse pang lahat nang pagtangkaan ni Mommy ang buhay ni Serena at Stel. Sa kabila ng kabutihang pinapakita ni Tito Hercules sa amin, nagawa pa talaga mag-tridor ni Mommy, kaya galit ako sa kanya. Minsan ko rin nahiling na sana, di na lang ako nag-undergo na surgery ng bata pa ako eh. Sana hinayaan na lang nila akong mamatay, kaysa naman mabuhay ako sa kalungkutan. Walang matatawag na pamilya at feeling ko'y nag-iisa ako. Kahit na alam kong mahal ako ni Lola Susan, di ko pa rin maiwasan mag-self-pity. Lalo na kung pinapamukha ni na Serena at Stel na sampid lang ako sa pamilyang to. 19 na taong gulang na ako, pero parang kahapon lang nang mangyari ang lahat-lahat. Sariwa pa rin ang sugat sa puso ko at di ko alam hanggang kailan ako magkakaganito. Palagi pa rin kasi akong nabubuhay sa nakaraan at kung hindi lang kay Lola Susan, baka magtagal na akong tumakas sa lugar na to. Hindi ko na kaya. Nakaka-drain na. Mas gusto ko pang magkulong sa kwarto, lalo na kapag gantong araw ng linggo kaysa lumabas nang nakikita ko ay ang galit ng mga titig ni Stel at Serena. Pagod na akong suyuin sila para maging magkaibigan ulit kami.
Wala namang nagbabago eh. Sa bawat araw na dumaraan, alam ko, lalo lamang nadaragdagan ang galit nila sa akin. Mas masaya siguro sila kung umalis na lang ako at wag nang magpakita sa kanila kahit kailan. Sa isiping yon, hindi ko mapigilan ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Ganito na lang palagi. Kailangan kong idaan sa iyakang pait na nararamdaman ng puso ko. Wala man akong ibang masasandalan, kundi ang pag-iyak lang eh. Si Lola Susan na nag-iisang kakampi ko, ginupo pa sa sakit na cancer, at natatakot ako na baka pati siya'y mawala sa akin. Nasa ganun akong sitwasyon na makarinig ako ng mahinang katok sa pintuan ng aking kwarto. Dari-dali kong pinunasan ng luha sa aking mga mata, hinagilap ang aking eyeglass. Sinuot ko yon at huminga na malalim bago ako naglakad, papunta sa pintuan ng silid. Ma'am Alina, pinapatawag po kayo ng lola mo? Ang isa sa mga kasambahay na si Manang Lolita ang aking napagbuksan. Walang gana akong tumango. Nasaan po siya, Manang? Tanong ko. Nasa pool po, ma'am. Dumating na rin pala si Ma'am Bridget at Sir Daniel. Nandyan din si na Sir Stel at Selena, pati na rin si Diego. Puntahan mo na sila. Hinihintay ka ng lola mo. Sabay-sabay na raw kayong kumain ng lunch sa may pool? Nakangiting sagot niya sa akin. Alanganin naman akong tumango. Di na ako nag-abala pang mag-ayos. Pagkatapos namin mag-usap ni Manang Lolita, mabilis din ako naglakad, tinahak ang daan, palabas ng bahay. Bago ko nakarating sa may pool, narinig ko na ang masayang boses si Selena at ng kapatid niyang si Diego. Bridget's POV. Malungkot akong napangiti. Sana all may kumpletong pamilya. Sana all masaya at kontento sa buhay. Kahit na nag-aalangan, wala akong choice kundi maglakad palapit sa kanila. Kagad dumako ang tingin ko kay Stel na nooy nakaupo sa kabilang bahagi ng mesa. Seryosong kanyang mukha at may naaaninag akong pang-uuyam sa mga titig niya. Kagad naman akong nag-iwas ang tingin sa kanya. Oh, nandito na pala ang prinsesa. Narinig kong sambit ni Selena. Pigil ko naman ang sarili kong maiyak mula noon hanggang ngayon. Ganito talaga siya palagi. Di pa ako nasanay. Selena, yung bibig mo. Narinig kong saway naman sa kanya ni Tita Bridget pero walang epekto sa akin yon. Masakit pa rin eh. Iha, maupo ka na at sumalo ka sa amin sa pagkain? Sunday ngayon at mag-relax ka naman. Tama na muna yung pagsusunog ng kilay dahil matataas naman ang mga grades mo sa school. Nakangiting sabat naman ni Lola Susan. Tahimik na akong humila ng maupuan at kaagad na naupo. Pigil ko ang sariling mapatingin kina Stel, lalo na kina Selena. Sumandok lang ako ng pasta at nakatahimik na kumain. Muling pumaibabaw ang masayang kwentuhan sa paligid. Tahimik lang ako nakayoko at nakikinig sa kanilang pag-uusap. Wala ako sa lugar sumabat, lalo na't sampid lang naman ako. At kung sakaling sasagot naman ako, susuplahin lang din ako kaagad ni Selena. Mabilis lumipas sa mga oras. Sa wakas, natapos din ang buong maghapon. Nakaalis na ang mga bisita, lalo na sina Selena. Di talaga ako mapalagay hanggat nasa paligid lang siya. Sa tuwing tumitingin ako sa kanya, nakikita ko ang galit sa kanyang mga mata. Kinabukasan, maaga pa lang, nakagayak na ako para pumasok ng school. Simula nang tumungtong ako ng 18 years old, hinayaan na ako ni Lola Susan na magkaroon ng sariling sasakyan, kaya naman nakakapasok ako sa school na ako lang. Na di na kailangan ng driver sa mga ganitong pagkakataon. Kahit papano nakakaramdam ako ng kalayaan. Kahit papano may alam din akong gawin. Yun ay ang pagmaneho ang sarili papuntang school. At kung day off naman ang driver namin at biglang kailangan dahil sa ospital si Lola Susan, pwede na ako magdala patungo doon. In case of emergency, maasahan na ako sa mga ganitong bagay. Lalo na't sa araw-araw na lumilipas, palala ng palala ang sitwasyon ni Lola. Maayos naman akong nakarating ng school. Pinark ko lang na maayos ang aking kotse sa parking area at mabilis naglakad patungo sa first subject ko. Sakto lang dating ko at may time pa para makapag-relax sa loob ng mansyon. Alina! Hi, Alina! Natigil ako sa paghakbang nang may tumawag sa pangalan ko. Di ko mapigilan ang pagguhit ng ngiti sa labi ko na masilayan ko si George Montano. Varsity player ng school at mula ng first year college ako, mabait na ang pakikitungo sa akin. George! Nakangiti kong sambit sa pangalan niya nang tuluyan na siyang nakalapit sa akin. Kakarating mo lang? Ngingiti-ngiting tanong niya sa akin. Mabilis naman akong tumango. Oo ikaw? Kanina ka pa? Nakangiti kong tanong sa kanya. Medyo. Iniintay ko lang ang pagdating mo. Hahatid na kita sa classroom mo.
Nakangiti niya namang sagot sa akin. Kagad naman akong umiling. Naku, wag na, George. Kaya ko ng sarili ko at saka di ka pwedeng magdikit-dikit sa akin. Baka mamaya magalit na naman si Selena sa akin eh. Kagad kong pigil sa kanya. Diningid sa kaalaman ko, crush siya ni Selena noon pa man. Walang ibang ginawa si Selena kundi magpa-cute kay George. Ilang beses ko rin inawasan tong si George kaya lang ang tigas din ng ulo ng lalaking to eh. Sunod ng sunod sa akin hanggang sa tinanggap ko na lang pakikipagkaibigan niya. Kaya lang may kapalit lahat ng yon. Lalo naging mainit ang ulo sa akin ni Selena. Kung willing lang sana si Selenang makipagkaibigan ulit sa akin, baka ako pang tutulong sa kanya para mapansin siya ni George eh. Kaya lang palagi siya nakaasik tuwing nagkukrus ang aming landas. Pagod na akong suyuin siya kaya bahala na siya. Pero hindi ko pa rin isasantabi na darating din siguro ang araw na magiging maayos kami. Bakit naman siya magagalit? Tsaka kung magalit siya, wala akong pakialam. Hindi ko type ang babaeng spoiled brat. Baka ikasira pa ng buhay ko yun. Natatawan niyang bigkas sa akin. Di ko naman mapigilang mapahagikik dahil sa sinabi niya. Aminado ko nakakagaan ng kalooban tong si George kausap. Paano ba naman kasi? Napaka-pure ng pakikitungo niya sa akin. Walang halong kaplastikan at ramdam ko talaga ang care niya para sa akin. Alam ko rin wala siyang ibang gusto kundi maging kaibigan lang ako. Una kami nagkakilala nung binubuli ako ni Serena sa may parking area kasama ng mga friends niya. Mula noon, para bang superhero ko na si George at nandyan siya sa palagi tuwing kailangan ko ng kakampi. Kaya naman pala ang agang pumasok eh. Nakikipaglandian pa pala. Alam kaya to ni Lola? Kaagad napalis ang ngiti sa labi ko nang marinig ko ang pamilyar na boses. Kaagad dumako ang tingin ko kay Selena habang hawak niya ang kanyang cellphone, halatang kinukunan niya kami ng larawan ni George. Selena, wala kaming ginagawang masama. Kaagad kong bigkas. Baka ko ano na naman ang sasabihin niya kay Lola. Nag-promise pa naman ako kay Lola na hindi mo na ako makikipag-boyfriend hanggat di pa nakakapagtapos sa pag-aaral, hanggat hindi ako nagiging doktor. Wala naman akong sinasabing masama ah. Bakit napaka-defensive mo yata? Sabi ko na nga sa Estelle, lumalandi na talaga ang Alina na yan. Mana talaga sa pinagmanahan. Halata ang panguuyam sa boses ni Selena habang sinasabi ang katagang iyon. Pigil ko naman ang sarili kong maluha. Back off. Wala kaming ginagawa ni Alina at sakal niligawan ko man siya, wala ka na dun. Sabat naman ni George. Di naman ako makapaniwala sa narinig mula sa kanya. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya. Shit you. Wag na wag mong binabasos ang kapatid ko kung di manghihiram ka ng mukha sa aso. Galit namang sabat ni Stel. Napaka-overprotective niya talaga sa kapatid niya at kahit alam niyang kapatid niyang nanguna, talagang kinakampihan niya. Kaya lumalaki ang ulo eh. Kung ayaw mong mapagsabihan ng kapatid mo, disiplinahin mo ng maayos, putulan mo ng sungay bago patuloy ang maging demonita yan. Di naman paawat ang bigkas ni George. George, Stel, tama na. Nandito tayo sa school at wala namang dapat pag-awayan eh. Kaagad ko ring sabat sa umiinit ng pag-uusap ng dalawa. Wala sa sariling hinawakan ko si George, pilit hinila paalis. Iyahatid mo ako sa first subject ko, diba? Tara na George, malilate na ako. Bigkas ko. Buti na lang kaagad namang nagpahila si George sa akin. Yun nga lang, pagtingin ko ulit kay Stel, kitang-kita ko ang nagbabagang galit sa kanyang mga mata habang nakatitig sa akin. Huwag kang matakot sa kanya, Alina. Nandito lang ako. Kaya kitang protektahan sa kanila. Narinig kong bigkas ni George nang tuluyan na kaming nakalayo kina Serena at Stel. Pilit naman akong nagpakawala ng ngiti sa labi ko. Huminto ako sa paghakbang, seryosong hinarap si George. Di ka ba natatakot sa kanila? Lalo na kay Stel? Marami siyang tropa dito sa school at baka pag-initan kanila. Nag-aalala kong tanong sa kanya. Wala naman akong dapat ikatakot eh. Saka pag-iinitan? Subukan lang nila. Kung gusto nilang maipatawag sila ng daddy ko sa Senado. Nakangiti niyang sagot sa akin. Sa sinabi ni George, parang mga anghel na biglang dumaan sa harapan ko. Ang takot na nararamdaman ko kani-kanina lang biglang naglaho at napalitan yon ng tuwa. Oo nga pala, isang senador ang daddy ni George at malabo na makanti nila ako kahit tulo ng buhok nito. Swerte pa rin ako kahit papaano. Nagkaroon ako ng kaibigan na galing sa hindi basta-bastang angkan. Sige na, pumasok ka na sa classroom mo. Sabay na tayong magmerienda mamaya ha, libre ko. Bigkas niya sabay kindat sa akin at tuluyan na siyang tumalikod sa akin. Di mawala-wala ang ngiti sa labi ko habang sinusundan ko siya ng tingin. Ang bait talaga ng taong yon.
Di na ako nagulat pa kung ba't ang dami nagkakakrush sa kanya, kasama na si Serena. How sweet! Hoy, di ko mapigilan na mapaigtad nang marinig kong seryosong boses. Agad kong napansin na naglalakad na si Stell papalapit sa akin. Anong kailangan mo? Walang gana kong tanong sa kanya. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na lumapit siya sa akin kapag nandito kami sa school. Naniligaw ba sa iyong kolokoy na yon o baka naman sinagot mo na? Ramdam ko ang pigil na galit sa boses niya habang sinasabi ang katagang iyon. Required bang sagutin ko ang tanong mong yun sa akin? May conclusions ka na eh. At kung di naman importante sasabihin mo, papasok na ako sa loob ng classroom ko. Malamig kong sagot sa kanya. Akbang tatalikuran ko sana siya pero maagap niya akong nahawakan sa aking braso. Iniiyakan na si George. Gusto siya ng kapatid ko kaya lubayan mo siya. Pautos na bigkas niya sa akin. Di na ako nagulat sa sinabi niya yun sa akin. Ang unika iha ng mga Montblanc ay may nagugustuhang lalaki at kailangan pa talagang gawin to ni Stell para masunod lang ang gusto ni Selena. Di na ako nagtaka pa kung bakit lumaking spoiled si Selena at masamang ugali. George and I are friends. May sarili akong isip at di mo ako pwedeng diktahan kung sino man ang gusto kong maging kaibigan. Seryosong sagot ko sa kanya. Oh really? Alina mukhang tumatapang ka na ngayon na. Kaya mo bang panindigan na sinasabi mo ngayon? Nakangisi niyang sagot sa akin, nalapan niyang dinain ang palad niya sa braso ko na hawak niya. Pigil ko naman ang sarili kong mapaigik dahil sa sakit. Alam mo ba kung bakit kita nalapitan ngayon? Hindi lang para balaan ka na layon sa George, kundi para sabihin sa'yo na nasa ospital si Lola. Pagkaalis mo kanina, sinugo din siya sa ospital dahil nahimatay. Ikaw lang last niyang kausap kanina, anong ginawa mo sa kanya? Nagbabaga ang mga mata sa galit habang sinasabi niya ang katagang iyon. Si Lola? Nasa ospital? Paano nangyari yun? Ayos pa siya kanina nung iniwan ko siya. Kaagad kong bigkas at wala sa sariling napapiksi sa pagkakahawak na cell sa akin. Wala sa sariling naglakad ako pabalik ng parking area. Di ako papasok ngayon lalo na't di ko alam anong kalagayan Lola Susan. Siya na lang ang kakampi ko sa mundong ito at di ko talaga kakayanin na pati siya'y mawawala sa akin. Di ko alam anong magiging buhay meron ako sakaling mamatay siya dahil sa sakit niya. Ako na magdadrive ng kotse mo. Narinig kong sambit ni Stell sa akin. Di ko man lang namalay nakasunod na pala siya sa akin hanggang sa nakarating ako sa nakaparada kong sasakyan. No need. Kaya ko ng sarili ko. Malamig kong sagot sa kanya at akong bubuksan ko na sana ang pintuan ng kotse ko na mabilis niya akong hinila patungo sa passenger seat. Kaagad niya akong pinasakay. Wala na akong magagawa pa kundi ang hayaan na siya ang mag-drive. Wala nang sino mang nangahas na magsalita sa amin habang nasa biyahe kami. Mabilis kami nakarating ng ospital. Kaagad kaming dumiretso sa emergency area kung saan nasa loob si Lola Susan, nilalapatan ng lunas. Abot-abot ang kabang aking nararamdaman habang naghihintay. Tahimik lamang din si Stell at himala na hindi niya ako sinusungitan. Ilang minuto rin ang lumipas, dumating na rin sina Tita Bridget at Tita Daniel. Halata ang pag-aalala sa mukha nila. Hindi pa po lumalabas ang doktor na tumitingin kay Lola Mi. Narinig kong bigkas ni Stell. Di ko na rin napigilan pa ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Alam kong sobrang nahihirapan si Lola Susan sa sakit niya at anumang sandali maaari niya na akong iwan ng tuluyan. Alina, don't worry, everything will be okay. Narinig ko pang sambit ni Tita Bridget sabay tapik sa bitikat ko. Di ko na napigilan pa ang sarili ko. Kagad ako napahagulhol. Tita, si Lola Susan na lang ang meron ako. Malas ba talaga ako? Umiiyak kong bigkas sa kanya. Of course not. Paano mo naman nasabi tungkol sa bagay na yan? Arina, walang malas sa tao sa mundo. Lahat tayo pinagpala. Kaya wag na wag ka mag-iisip ng ganyan. Ikaw din. Baka magalit sa iyo si Lord. Malumanin na bigkas niya sa akin. Kung hindi ako malas, bakit kailangan pang magdusa si Lola sa sakit niya? Pwede naman, ako na lang eh. Mas malakas ako sa kanya at kaya kong labanan ng sakit na yan. Umiiyak kong bigkas. Kaagad kong naramdaman ang pagkabig payakap sa akin ni Tita Bridget. Lalo naman akong napahagulhol ng iyak. Ano kaya ang mangyayari ngayong kaisa-isang malapit sa puso ni Alina ay nakaratay? At hanggang saan kayang pakisamahan ni Alina ang kambal na si Stell at Selena? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.